React na mga kababayan si Presidente Bongbong Marcos sa tuluyang paghiwalay yung desisyon ni Super Ate na tumakbo bilang independent, ayaw makisama. Kasi po nawasak yung unit team niya with Inday, sumama yung loob ni Super Ate siguro, at malamang may mga hindi siya nagugustuhan mga kababayan. Confirm po na marami si Super Ate na hindi nagugustuhan sa mga taong nakapaligid sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At malamang ang number one sa hindi niya gusto. Bulsa, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Si Mrs. Lisa Marcos. Di ba ba, mga kababayan? Yan man talaga po, normal siya sa pamilyang Pilipino na pag may asawa na yung kapatid, minsan yung tawag dito sa amin, abot, yung sister-in-law, para din yung mother-in-law, yung biyanan po, most of the time, hindi kasundo ng manugang. Di ba? Pero dito sa pamilya ng mga Marcoses po, mas kasundo yata ni former First Lady former First Lady Imelda Marcos, si Lisa Marcos, laging nandun sa family gathering. Every weekend po, may mga pa-picture-picture nakikita po ninyo. Mas madalas po na nandun ang family ni President Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, mga anak, tapos si Irene, absent si Super Ate. Ngayon, sabi po ni President Bongbong Marcos, bahala niya siya, that's her choice. Pinili niya yan. Tama. Ayan po, PBBM on Imy's decision to run as independent Senate bet. That's her choice niya. Very safe na very safe na sagot ng ating Pangulo sa interview ng media. Sa totoo lang po, mga kababayan, yung hindi lang pag-attend ni Amy Marcos doon sa endorsement ng Presidente, matindi yung nasampal kay PBBM, pero nagawa pang mag-joke ng ating Pangulo. Mabait talaga yung ating Pangulo. Sabi niya, nauna na niya mga panya. Pero kasama natin na niya siya. Pero the following day, nag-declare mismo si Amy Marcos na independent daw siyang tatakbo. Tingnan natin mga kababayan kung hindi sasama sa grupo ng PDP. O diba? Para niya Mr. Maravillas, yung kasabihan blood is thicker than water, hindi na applicable kay Amy Marcos. O nga po, ang nangyari po kay Amy, parang friendship with Pusit is thicker than blood. Diba pa, mga kababayan? Mas kampi yata kay Inday. Sabi nga natin mga kababayan, matanda na si Amy. Super Ate nga, mas matanda sa ating Pangulong Bongbong. So may laya siya na magdesisyon para sa kanyang buhay at siyempre, pati sa kanyang political career. O ngayon, sabi ng mga observers, good luck sa kanya. Yung mga Marcos loyalist naman po, karamihan na mga Marcos loyalist po, nagre-react sa aking video po. I-junk daw nila si Amy, tuturuan nila ng diksyon. Hindi daw nila iboboto mga kababayan si Amy Marcos, ipapatalo nila para magising. Sa bagay, pag natalo si Amy Marcos, siguro baka magbalik loob. Ipatalo natin. Ano tingin ninyo mga kababayan? Lumaki yung ulo ni Amy Marcos? Kasing laki ng ulo ni Inday? Nag-create si Amy Marcos ng monster po, mga kababayan. Problema ng ating bansa. Tingnan ninyo nangyari. Karamihan sa problema ng ating bansa ngayon, sa Pogo, sa AJK, sa drugs, related po doon sa nakaraan. Di ba? Pati sa espionage, paniniktik ng China dito sa atin, espionage, related po sa previous administration, yung paniniktik, nakaposisyon po, nanalong mayor, Chinese, si Alice Goo, At sabi mga kababayan ng isang contest
Chinese spy na si Si Jiang, yung na-feature po sa Al Jazeera, si Alice Go o mga kababayan, ay isang Chinese spy. Ngayon, balik tayo dito sa sinabi ng ating Pangulo. Sa interview, sabi rito sa balita ng Manila, full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Ulitin. In Tarlac, Marcos stated that the senator's decision is fine with him. Wala niyang problema. Ayos lang yan. Kahit nga sa akin po, ayos lang yan. Diba? Wala mang epekto yan, mga kababayan, sa senatorial lineup ng ating Pangulong Bongbong. And the President can work with kahit sino sa ating mga kandidato sa pagkasenador. Maging dilawan o galing doon sa mga makabayan, kayang-kayang mag-navigate ng ating Pangulong Bongbong. Magaling yung ating Pangulo po. Kung si Amy Marcos man lang po yung aalis kasi masama yung loob niya, napapalibutan daw yung ating Pangulo ng mga demonyo. Yun ang sabi niya doon sa prayer. Sa okasyon po ng GIL, ipag-adyaan niya sa mga nakapalibot na demonyo. Yung kaibigan niya, yun po ang... Ganon talaga po ang tao. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, that's fine na niya. I have run as an independent myself. That is her choice. I suppose it gives her a little bit of scope and freedom in making her schedule campaign in the way that she would like to do. So, buwelo siya kung ano yung gustong gawin niya. Kasi sabi ng ating Pangulo, ako nga, nung kumandidata akong senador, independent din ako. Di ba? Yung Pangulo, sige lang po ang trabaho. Nandun siya sa Tarlac ng ma-interview ng ating mga kasama sa mainstream. Ito siya. Nag-distribute siya ng Certificate of Condonation sa mga farmers po
mga agrarian reform beneficiaries ng Tarlac. 3,527 po na mga Tarlac farmers ang nalibre na sa pagkakautang. Ayan po. Lugar ito ni Cory Aquino. So yan po yung ating Pangulo. So sa kanyang speech during the distribution event sa Paniki Tarlac, sabi ng ating Pangulo, umaabot sa 124.64 milyon na pagkakautang ng mga farmer sa gobyerno ang kinundo na po. Wala na silang babayaran po, mga kababayan. Sinasagot at inalis na ng gobyerno ang malaking pasanin na dala ng mga utang na naging kakambal ng inyong mga lupang sakahan. Ang inyong mga amortisasyon, interest at iba pang surcharges, lahat po burado na, sabi ng ating Pangulo. Ito yung ating Pangulo, oh. Yan po. Salamat po. Napakaraming tao po. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan po yung distribution ng certificate. Jennifer Esposo ng Moncada, Tarlac. 3,000 plus po. Rosemary Lacandoza ng Tarlac City. Di ba? Wala na silang pagkakautang. Binura na po. Burado na. Antero Santos ng Santa Ignacia, Tarlac. Binura na ng ating gobyerno, ng ating Pangulo. Wala na silang pagkakautang po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At congratulations sa ating agrarian reform beneficiaries. You see? Sa punto pong ito, palakpakan po yung mga mga beneficiaries, oh. Tuwang-tuwa sila. Di ba? Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrado Estrella. Magsiyo po tayo at tugal tayo po. Salamat sa pag-introduce. Yun lang na bisto tayo dun sa mga biyahe natin na akala niya siya lang yung natatakot sa weather. Hindi lang ako nagpapahalata pero nanginginig pa rin yung lamang ko. Pero hindi na bale. Lahat sila, oh. Hindi na po bale. May certificate of condonation. Isa sa pinakamalaki at makabuluhang karangalan bilang isang Pangulo ay ang buuhin ang naging pangarap ng milyong-milyong Pilipino na magkaroon ng sariling lupa at mabura ang inyong mga utang. Yan po, kaya po, kahit na may ulan, kahit na may bagyo, kahit na may sakit, dadating at dadating po kami dahil wala nang nagbibigay. Tuwang-tuwa yung mga farmers ba? Wala nang magbibigay ng mas kasiyahan sa aming nagsiservisyo publiko ang nagagawa at matutulungan kayo pong lahat. Ang House Deputy Speaker and Las Piñas Lone District Representative Camille Villar. Nandiyan na yung mga kandidato sa darating na ilang linggo, ilang buwan. Makikilala ninyo ng mabuti. Alyansa ng Bagong Pilipinas. Alam niyo po, kilala ko po si Congressman Camille. Hindi ko pa nasanay na Congressman Camille ang tawag ko siya. Pero si Congressman Camille, bata pa yan, kilala ko na yan. Kaya malakas ang loob ko nung sinama namin sa line-up ng senador. At sa darating na ng ilang buwan at ilang linggo ay makikilala ninyo ng mabuti at makikita rin nyo po ang aking nakita. Gaano kagaling, gaano kasipag, gaano kabait yung batang niya. Congresswoman Camille Villar, Tarlac 1st District Representative Jaime Eduardo Marco Juanco. Alam niyo po si Jaime, siya nga ang pinaka-tawag namin po dyan sa House of Representatives, yung Benjamin. Ang Benjamin ngayon ng House of Representatives, itong si Jaime. Batang-bata pa, kayang-kaya na niya yung trabaho niya. Ang Special Envoy to UNICEF, siya po ang nag-aalaga. Siya po ang nakikipag-ugnay
sa United Nations tungkol sa ating pag-aalaga sa ating mga kabataan. Special Envoy Nicky Luis Prieto Chodoro. Tarlac, ang ina ng lalawigan ng Tarlac. Po Provincial Governor Susan Yap. Paniki Municipal Mayor Leonardo Rojas. At lahat ng ating mga elected officials ng lalawigan ng Tarlac at ng bayan ng Paniki. At kagaya ng aking nabanggit, ang pinakamahalaga na ating bisita ngayon, nakikipaglahok dito sa ating counting seremonya, kayo po ang ating agrarian reform beneficiary. At aking mga kasamahan sa pamahalaan, aking mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga Tarlakenyo at Tarlakenya. Hindi na ako mamarunong na magbati ng Kapampangan dahil talagang matatawa na lang kayo pag narinig nyo kung sumubok ng Kapampangan. Ngayon, dagiti kailyak nga Ilocanos na imbag nga bigat yu amin. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo dito sa ating pagtitipon sa kabila ng medyo masama na panahon. Hindi ako nagulat na nandito pa rin kayo dahil ganito naman talaga tayong mga Pilipino. Hindi basta-basta napapatinag, kailangan lang na magdoble ingat dahil sa ulan. Madulas ang kalsada, malakas ang hangin dulot ng bagyong Julian. Bagamat may bagyo, ako po ay masaya sa araw na ito sapagkat kasama natin ang mga nagpapaunlad sa sektor ng agrikultura sa ating bansa, ang ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries. Tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat sa mahalagang papel na ginagampanan ninyo araw-araw para masiguro na ang bawat Pilipino ay may sapat na pagkain. Alam namin na bago ninyo maani ang inyong mga pananim, kinakailangan ninyo ng lupang matataniman. Noong pagkaloob na sa inyo ang mga lupang sakahan sa ilalim ng reformang pang-agraryo, ang naging pangamba ninyo naman ay ang pambayad sa lupang ipinagkakaloob. Kaya ngayong araw, sa bisa ng Republic Act 11953, o ang tinatawag na New Agrarian Reform Emancipation Act, na nilagdaan ng inyong abang lingkod noong nakarang taon, burado na po ang inyong pagkakautang. Solve na solve po? Burado ng utang? Narito po kami wala ngayon ng utang, kasama mga magsasaka mula sa Department of Agrarian Reform at mga iba't ibang mga opisyal, mga Register of Deeds, pati yung Land Bank ay kasama dito sa programang ito. At nandito po kami upang ipagkaloob ang mga Certificate of Condemnation and Release of Mortgage o tinatawag natin na COCROM. Sinasagot at inaalis na ng gobyerno ang malaking pasanin na dala ng mga utang na naging kakambal ng inyong mga lupang sakahan. Ang inyong mga amortisasyon, interest at iba pang surcharge, lahat po burado na. Very good. So, di ba? Para po hindi siya nagawa ng taga-Tarlac, ibang mga higit pangulo. sa 4,600 COCROM ang ipapamahagi PBBM natin lang sa po. 3,500 na agrarian reform beneficiary. Ito ay katumbas ng higit sa 124 na bilyong pisong halaga na amortisasyon na buburahin na natin. Katulad po ni Ginoong Mario Velasco na mula sa Bantog, Karikutan, Lapas at isa sa mga benepisyaryo ng programang ito. Ayon po sa kanya, siya po ay ilang dekada nang nagsasaka
na dala ang hamon ng araw-araw na pangangailangan at ang mga iba't ibang gastusin. Sa haba rin ng panahon na siya ay nagtatanim, ang pinakamabigat na pasanin ay ang utang na tila ay tanikala sa lupang sinasaka. Sa pamamagitan po ng programang ito, hindi na kailangan pang alalahanin ang amortisasyon. Ang pera na nakalaan sana rito ay maaari na ninyong pong gamitin sa pang-araw-araw at ibang pangangailangan sa inyong pagsasaka. Wala na po kayong alalahanin, maging ang mga susunod pang magmamana ng lupang inyong sinasaka. Ngayon po ay may panibagong pagkakataon na kayo upang maunlad ang inyong mga kabuhayan at ang inyong mga pamilya. Naunawaan po ng pamahalaan ang karanasan ni Mario at ng iba pa nating mga magsasaka, kaya batid ng pamahalaan ang halaga ng programang ito upang mabawasan ang gastusin at lalong makatulong pa sa ating mga agrarian reform beneficiaries. O, di ba? Napakaganda. At sa amin din naman, ni Secretary Conrad Estrella, hindi po ito ordinaryong programa ng pamahalaan. Sa katunayan po, ito po ay sinimulan ng aking ama, si former President Ferdinand Marcos Sr., at ang lolo naman ni Secretary Estrella na si Secretary Conrado F. Estrella Sr. Kaya naman, nung ako ay binigyan ninyo ng pagkakataon na maging Pangulo, hindi ako nagdadalawang isip. Tinawag ko kaagad si Secretary Conrad. Unang-una, linagay ko siya kaagad bilang Agrarian Reform Secretary. Dahil alam ko, kabisado niya, alam niya yung trabaho na yan. Dahil bata pa kami, wala pa kaming hawak na posisyon, ay pinag-uusapan na niya, pinag-aaralan na niya dahil nga sa lolo niya, ang lolo niya nagpalaki sa kanya. Eh, ganun din sa akin. Kaya kaagad, tinawag ko siya at sinabi ko, ituloy na natin ang nasimula ng ating mga ninuno. Para po sa inyo, ang araw na ito, para po sa inyo, mga minamahal naming benepisyaryong magsasaka, may isa lamang akong hiling sa inyo. Kaakibat ng mga biyayang ito ay ang responsibilidad na pagyamanin pa ang ating mga lupa. Hindi lamang sa ikauunlad ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Hindi dito po magtatapos ang ating pagsusubok. Ngunit ang araw na ito ay magsisilbi sana ng paalala na ang pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. Nandito kami at patuloy na nakikinig sa inyong mga pangangailangan upang magkaroon kayo ng mas maginhawa at mas matatag na kinabukasan. Higit pa nating pagtutulungan ang pagunlad ng sektor ng agrikultura dahil malaki ang paniniwala kung mas marami pa tayong kaya at dapat gawin. Muli, mag-ingat po tayong lahat. Ating pong ipatuloy ang binabantayan na bagyong Julian at handang magbigay ang pamahalaan ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Naka-ready na po yung DSWD. Maraming salamat sa ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating mga agrarian reform beneficiary. Mabuhay ang Tarlac. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong O ngayon, sabi dito din sa balita, may replacement na po si DILG Secretary Benhur Abalos. Kaya lang di pa pinangalanan ng ating Pangulo. Siguro sa mga susunod na araw, baka bukas or within the week, kasi magpa-file na po ng Certificate of Candidacy si Abalos. For Senator po siya.